Welcome back mga loves. Welcome back sa ating mga pigi. Welcome back sa ating YouTube channel. At hello, kumusta po tayong lahat? Andito na naman tayo sa ating mga alaga. So, ang pag-usapan nito today ay nagdagdag na naman ako ng dami ng kanilang pakain. Ayan na sila. Ayan. So mga loves, ano nga pala, weekly ako magdadagdag ng dami ng kanilang pagkain. So kung nakaraan ay ang bigay ko sa kanila ng pagkain ay yung malaki na kulay puti, yun, puno yun. Ngayon naman umaapaw na talaga sa feeds. Yung feeds ko noon ay yung isang tabo na malaki, yung kulay puti ng ginagamit ko nung nakaraan. Yun. Isa noon pero hindi siya umaapaw. Level lang sa kanyang yung level lang sa lagayan natin. So ngayon, umapaw. So umaapaw, yung apaw talaga. Isang tabo na apaw. Yun yung bigay ko sa kanilang feeds. Tapos, yung darak natin ay, yung 3/4 baga. 3/4 yung tawag doon tabo. Yung 3/4 noon, so hindi pa siya totally puno. 3/4 lang sa bali, malapit na mapuno. Doon yun yung darak na panghalo ko. So, kumbaga, 2.5 yung anuhan natin, yung sukatan. 2.5 nun, yun yung bigay ko sa kanila. Yun yung dami na kinakain nila every pakain. So, ayan sila, oo. Kita nyo naman, medyo malakas na din kumain. So mga love, sa tingin ko ay na ngayon, yung wala na masyadong baboy dito sa lugar namin. So kaya yung presyo ng rasyon ay tumataas ng tumataas. Nagto 60 na kasi nga hirapan na ng baboy. Wala na masyado. O nagkaubusan na. So baka sa susunod na buwan, hindi ko alam kung hanggang tataas pa ba yung presyo nila na to 60. Kilo ng rasyon yon. Pero yung alaga natin ay hindi man na natin ibibenta. Hindi pa to pwede. Hanggat may hanggat may maibigay na pakain ay hindi natin sila i-dispose. 'Di ba? Kasi nga sayang din naman. Lalaki pa 'yan. Palalakihin pa natin. Tsaka itong mga alaga natin ngayon ay muna to, yung baga ang laki niya ay panglitsyon. So ayan, nagdagdag tayo ng dami ng pakain nila pero naubos na din. So by next week, magdadagdag na naman tayo ng dami at saka gawin na nating 1.5 yung feeds natin. Yung sa sukatan natin, 1.5 noon, yung puting tabo, 1.5 noon, feeds, at saka isang darak. Ayan. Tapos na yan silang maghapunan. Ang oras dito ay mag-aalas 5 na. Mag-aalas 5 na ng hapon. So, tagal natin silang napuntahan dahil tayo ay naglalaba pa at naliligo at medyo maputik masyado. Laging umuulan mga loves. Ewan, blessings kasi to. Blessings pag maulan.
Kami noong mga bata pa kami pag naulan, sinasabi ko sa mga kapatid ko na naiyak na naman yung langit kasi maulan. So para siyang December yung weather ngayon. So January na, January katapusan, pero yung weather is sobrang lamig. Yan, nag-late siya, late cycle baga. Laging umuulan, wala naman sigurong bagyo, sobrang lamig. Pero kahit na papano, no, maliligo pa rin tayo. Kasi alam niyo na, palagi tayong lumalabas-labas kasi nga pupunta dito sa mga alaga natin, magpapakain. Kaya minsan, nababasa ng ulan. Kasi kahit na umuulan yan buong mag-araw, kailangan mo pa rin lumabas para sa ating mga alaga. Diba? Tapos na yan silang kumain, kaya nagpapahinga na. So, tama lang yung binigay natin na feeds. Hindi kulang, tsaka hindi rin sumusobra. Tamang busog lang sila. Huwag natin damihan ng masyado kasi nga kakain yan sila ng kakain hanggang maubos yung pagkain. Tapos kinabukasan hindi na kumakain kasi nga nagbo-bloated. So yung strategy ko is every week ako nagdagdag ng dami ng pagkain hanggang sa nung nakaraan, nung first na alaga ko, last mga ilang buwan nung nakarang taon. Umabot ng 3, yung tabo na malalaki na kulay puti, umabot ng 3, pure feeds yun. Umabot ng 3 feeds at bawat pakain ko. Alam nyo ba, ang ng feeds, yung isang sako, 2 araw lang. Ang hirap. Kaya nga inisip ko ngayon, haluan ko kaya ng darak. Mag-try ako maghalo ng darak. Baka sakali man lang kasi sa sobrang mahal ng feeds, 'di ba? So ayan, yung laki nila same lang din. Pero hindi ko alam yung timbang nila kung kapareho ba. So meron man tayo ng doon ng ang tawag dito, yung kilo nung nakaraan, kung ilang kilo sila. So, try natin yung nito, aabutin ng 3 buwan kung magkapareho ba ng timbang sa una nating dispose o ano ba kaya. 'Di ba? Kasi ang natin dito is diskarte tayo sa pagkain, mga loves. Kasi mahirap. Wala tayong dito, wala tayong maraming ipangpakain. Magastos, ang mahal ng feeds, tapos isang sako is 2 araw. So ganun talaga, 'di ba? Kaya hanap-hanap tayo ng paraan. So, idea ko lang yan ha. Hindi naman magkapareho bawat hog raiser, magkakaiba ng pamamaraan kung paano nila palalakihin yung kanilang mga alaga. So, yung sa atin ay sinubukan kong mag-pure feeds noon at saka try na naman ngayon natin ng may halong darak. So, ayan siya. Pero in fairness mga loves, malakas sila uminom pa rin ng tubig. So, hindi man yung kagaya nung hindi dito tawag na, hindi dry yung wet feeding ko ay malakas pa rin sila umiinom. Pero hindi man kagaya noon na tatakbo-takbo agad sila, yung para silang nabulunan baga. So ngayon pagkatapos nila kumain ay agad sila pumupunta sa kanilang drinker. Ganon yung nangyayari sa wet feeding natin ngayon. So, hindi sila parang nabubulunan. So, ayan, malaki na. Medyo malaki-laki na. So, pa tayo? Intay pa tayo nito ng 2 buwan at kalahati.
Kasi isang buwan pa lang to. Isang buwan. Magdadalawang buwan pa lang to by next week pa talaga. Oh, diba? Sa susunod mga loves, inisip ko na mag-try ko din yung mag-alaga ng panglitsunin. Diba? Kasi pag panglitsunin, yun, okay lang yan, nahahaluan mo ng, ang tawag doon? Sa ganitong, ganitong edad nila, pwede mo nang ma-dispose. Ayan. So, ayan, ang ating mga alaga. Tingnan nyo si Batik. Big girl na siya. Ito, to yung babae. Magana din siya uminom ng tubig. So, kahit na weak feeding siya. At saka yung iba niyang mga kasama. So, yun lang for today mga loves. Thank you for watching. At salamat sa panonood nyo lagi. Please like and share to my YouTube channel at para makikita nyo at masubaybayan nyo ang paglaki ng ating mga alaga at kung paano natin sila inaalagaan at kung paano ang mga ginagamit natin na paraan. Bye-bye! See you for my next video!